Hi guys! Magandarang umaga! Welcome back dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw, wala na pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paul Avellino. And syempre, panibagong araw, panibagong update na naman ang ating pag-uusapan, masasayang update, mga chikahan, good vibes na balita about sa kanilang dalawa. And ngayon nga, umagang ito, about naman sa magsasagot tayo ng katanungan bakit hindi daw magkasama ang Kim Pao or magkasabay. Plus, of course, ang mag-jowa coded ng Kim Pao kasi mayroon pong video kung saan ay parang si Paolo may hawak ng passport ni Kimi and syempre yung mga pagiging alerto ni Paolo pagdating kay Kim Chiu. Grabihan nga, parang prinsesang-prinsesa talaga ni Paolo si Kim Ganorn kung pagsilbihan, kagaya ng kanta. Hoy! Grabihan nga yun. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po ng subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag updated kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paul Avellino, syempre, sagot na po natin yan. And eto na nga, magsagot po muna tayo ng katanungan. Dahil may nagtatanong sa atin about sa bakit hindi magkasabay ang Kim Pao papunta sa LA. Nako. Papunta sa LA. Actually, hindi lang sa airport lang. So, basahin nga natin ito. Sabi po dito ng isa nating komentor. Ayan, from Madam Emelita Brayones. Tagalan natin po yan, taga-subaybay. Lagi ko nababasa mga comments niya ni Madam Emelita. Shoutout po sa inyo at magandarang umaga. Thank you so much sa pagmamahal sa Kim Pao. Sabi dito, Gandara, good AM. Bakit hindi naman sila magkasabay nang pumunta sa LA? Napapaisip lang tayo sa kaswitan ng Kim Pao. Pero bahala sila. Total na sa tamang age na ang Kim Pao. Bubulagain na lang siguro tayo na sila ay magpapakasal na. Hoy, grabihan. So, about sa kaswitan, ay hindi muna dito sa unang katanungan muna. Bakit hindi sila magkasabay papunta sa LA? Magkasabay naman, magkasama. About naman sa airport lang hindi. Kasi parang nauna nga si Kim Chiu doon. Tapos palingalinga siya, parang hinahanap si Paolo. Wala pa ba si Paolo? Wala pa si Paolo. Asa si Paolo? Ganon. Lip read lang po yun ha. Baka naman hanapan tayo ng video. Well, may video pero yun nga, hindi mo naman madidinig. Sinabi ni Kim, kung ililip read mo, parang gano'n na nga. Tapos palingalinga siya na parang may hinahanap nga. Which is, I think si Paolo Avellino yun. And about naman sa sweetness ng Kim Pao, yes, true. Iba talaga naman pong question mark ang naiiwan sa mga fans. Grabihan, pero okay lang po iyon. Ang mahalaga naman po ay sweet ang Kim Pao. Kasi knowing Paolo Avellino, hindi yan mahilig makipag-plastikan or fake. Kaya nga ayaw niya sa love team, di ba, na natatali siya. Kasi nga yung mga fans, hindi niya kayang i-take yung kailangang sweet kayo, ganto ganyan parate. Alam mo yon. So, hindi niya kaya yon. So, ibig sabihin, totoo itong sweetness na nakikita natin sa Kim Pao. Kasi gusto talaga naman, hindi naman po bago sa pandinig natin na gusto niya si Kim Chiu. And si Kimi naman, alam naman natin na jojowain niya si Paolo based po sa naging vlog nila ng ang Becky, nila Bella and Angelica. Na alam mo yon, yung jojowain or totropahin pagdating kay Paolo Avellino, jojowain daw sabi ni Kim Chiu. 'Di ba? So, alam natin na doon ang punta ng Kim Pao. Lalo na't ngayon na mas nakilala ni Kim si Paolo. Dati itsura pa lang ha, kung sa itsura daw, jojowain niya si Paolo. So what more ngayon na mas nakilala niya yung personality nitong si Paolo Avellino na yun nga, napag-alaman niya, napagtanto niya na boy version niya daw si Paolo Avellino. So may talaga ang Kim Pao, di ba?
And about naman sa bubulagain na lang ang lahat, abayaan ang aking pinaka-iniintay. Sus ko po ay kung kailan tayo bubulagain ni Kim and Paulo. Kagaya rin ng sinabi ni Ogie Diaz sa kanyang vlog, darating na lang yung araw bubulagain na lamang nila ang lahat. Plus may nabasa pa akong comment dito guys na si Kim Chiu talaga ay hindi po ugaling umamin agad sa relasyon kahit na doon sa Kim C at sa Kim Emerald. Hindi daw agad-agad umaamin si Kim Chiu. Nalaman na lang daw ng mga tao 3 years in a relationship na pala ganyan. So, malaki yung chance na sila na talaga na hindi lang talaga sinasa publiko pa. Baka yun nga yung sinasabing sa kanila na lang muna kasi baka mamaya mausog, baka mamaya ipamalita tapos biglang wala na pala sila. So kapag sobra-sobrang malalim na talaga yung relationship na alam mong pang forever na saka aamin. Hoy, grabehan talaga naman yun. Kailan po yun? Anyway, dito naman nga tayo sa pagiging Boy Scout nitong si Paolo Avellino. Ayan, at may extra po talaga siyang mask para kay Kimi. O, diba, sa halip nga si ate, Edit ay bumalik pa sa Vine para kunin yung mask ni Kim Chiu. So, wag na daw, sabi ni Paolo Avellino, dahil meron siya. So, siya na lang ang nagbigay kay Kimi. Grabe, napaka-attentive talaga ni Paolo. Laging ready para sa kanyang prinsesa. Always a ready boyfie. Naku, sana all Kim Chiu may ganyang boyfie. Grabehan, napaka Boy Scout. So, ayan, alam ko maliit na bagay lang yan. Pero nakakapagpasaya po yan sa mga fans. Kasi very, very, very princess. Very, very prinsesa talaga si Kim Chiu kay Pao. Grabihan yon. Marami talagang napapasana all. Ito yung sinasabi ni Wilma. Nakapanakita mo yung dalawa. Pagtititigan mo, ay, sana all. Napakaganda po talaga no ng samahan nilang dalawa. So nakakatuwa lang na kagaya sa kanta na habang buhay kang pagsisilbihan o aking prinsesa ay talaga namang sinasapamuhay ni Paula Avellino. Bagay na bagay talaga sa kanila yung kantang yan na parang ginawa talaga para sa Kim Pao. Hoy, anyway, ayun na nga. May nababasa ko negative comment about kay Kim Chiu dito pero ayoko na siyang patulan pa. Kasi may nagsasabing ganto ganyan. Pero yaan nyo na yun. Huwag nyo pansinin, meron din nagpapalala sa atin dyan sa comment section. Pero wag niyo pansinin yun, ang ganda-ganda ng video, ang ganda-ganda ayuda tapos sisingitan. So, dito naman nga tayo. Kasi si Paolo at saka si Kim, magkasunod lang, di ba? Ayan, nasa likuran si Kim Chiu. And si Kim naman, wala pong pinakita. Si Pao lang. Tapos, after makapas ni Pao, si Kimi dire-diretso lang. So, ayon sa iba, ay si Paolo din talaga may hawak ng passport ni Kimi. Pati passport ni Kimi, si Pao ang may hawak. Prinsesa talaga ni Kim. Anyway, sabi dito, Kim at Pao parang may iba talaga sa kanila. Parang asawa na sila. Ay, ito na naman tayo, na hindi lang nila pinapublic. Kung love team lang yan, bakit si Pao ang may hawak ng passport ni Kim at yung CP ni Pao minsan hawak ni Kim? Pwede rin man kasi mag-jowa coded. Very mag-jowa coded kasi talaga yung Kim Pao. Sabi nga ni MJ, ang dami talagang mag-jowa coded serye itong Kim Pao. Hindi na alam ni Kim tuloy kung paano lulusutan. Grabihan yun. Kung iisa-isahin natin. Inisa-isa nga ni MJ. At ayun, hindi na maintindihan ni Kim paano siya sasagot. Si Paolo naman tawang-tawa. Sabi naman dito, gate pass lang po yan. Nakaregister sa CP ni Pao. Scroll
lang niya para makita ng card para makapasok na sa loob ng airport. Ang passport kailangan pag mag-check in na po. So, si Pau pa rin yung may hawak kasi si Kim hindi nagpakita ng gate pass. Si Pau ang may hawak ng passport ni Kimi. O, diba? Ang mga reaction ng mga fans. Pero siguro para hindi na rin nga matagal, isa na lang yung magpakita din. Dire-diretso na lang para mabilis. Pwede rin naman kasing ganon. Pero napaka-prinsesa pa rin ang dating ni Kim Chiu. Sa ika naman ni Paolo, ako na. Sunod ka na lang. Hoy, grabehan nga yun. Mapag-gate pass man yan or passport. Anyway, sabi naman dito, si Pao ang may hawak ng passport ni Kim. Pwede naman kasi na isa lang ang humawak ng passport. Basta magkasabay kayong pumasok ng immigration. So, kayo guys, ano inyong comment about this? Grabe, ano ngayon to sa usapan ngayon sa social media? So, pa-comment lang po dyan sa baba. So, very mag-jowa coded, diba? Nako, Paul, hindi na kayo makapagtatago. Anyway, hanggang dito lang muna nating update. Maraming salamat sa pakikinig and good morning.